Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Saan man kayo panig ng mundo naroroon, saan mang kontinente, at maging dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po mula itutunghay ng atin pong pagninilay para sa araw po ng Huwebes, Enero 9, taong 2025. Samahan po ninyo ako at hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang kabanata po ay 4, mga talatang 14 hanggang 22. Ganito po ang pagkasad. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbo niya ang kasulatan at matapos si Sauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa aklat po ng simbahay taong 2024. Tunghayan na nga po natin ang ating pong pagninilay. Makikita natin sa ating pagbasa na si Jesus ay bumalik sa kanyang lugar na nilakihan. At alam naman natin na madalas na naiimbitahan si Jesus sa mga sinagoga. Ang mga sinagoga po kasi ay parang mga kapilya, mga chapel sa ating kapanahunan. Kapag hindi siya ginagamit sa prayer meeting, sa pagsamba o pagsisimba, sa gawaing pangrelihiyong aktibidades, ito ay ginagamit na parang nursery, kinder. Kumbaga, dito tinuturuan yung mga batang mga maliliit pa na mga basic na mga aralin. Pero ginagamit din ang mga sinagoga para pagburulan ng mga yumao. Ginagamit din na pagpe-prayer meeting, kagaya ni Jesus. Siya ay naimbitahan ng isang facilitator, ng coordinator, tagapamahala ng sinagoga. At nang siya maimbitahan, ang ibinigay sa kanyang aklat ay aklat ng propeta na si Isaias. At nang ito'y kanyang binuksan, sinabi ng nakasaad, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita." Ang tinutukoy niya dito ay walang iba kundi siya, ang kanyang sarili. Sapagkat sinasabi ng Biblia na darating ang isinugo ng Diyos na walang iba kundi sa katauhan nga ng ating Panginoong Yesus. At sa atin pong pagbasa, ang mga tao ay nagpuri, pinuri siya. Sapagkat namangha sila sa napakahusay na pananalita at pangangaral at pagtuturo ng ating Panginoong Yesus. Pero sa kabilang banda, sa ibang mga sulat, sa kabila ng kanyang napakahusay, marami pa rin nagalit sa kanya sapagkat alam naman natin na yung mga nagagalit kay Jesus ay mga naiinggit. Kaya kung may nagagalit sa iyong paglilingkod, alam mo namang mabuti, wala kang ginagawa, baka inggit lang yun. Okay lang yun. Sabihin mo na lang sa kanila, kapag inggit, pikit. Puntahan na po natin ang ating pagninilay. Ang pinakasusing salita ay, hindi ba't anak lang siya ni Jose? Ayan. Ito na yung mga taong mapagduda sapagkat sobra nilang kilala si Jesus kung saan siya lumaki, kilala nila kung taga saan si Jesus, kilala nila si Maria at si Jose na siyang tumatayong mga magulang ng ating Panginoon, kilala nila ang mga itinuturing na kapatid na babae at kapatid na lalaki ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang kanilang turing, ang kanilang tawag, hindi ba't siya'y anak ni Jose?
Tuwing sumasapit ang Enero 9, pinagdiriwang ng mga Katolikong Pilipino ang kapistahan ng traslasyon ng banal na Puong Nazareno. Taon-taon dinaragsa ang simbahan sa Quiapo ng mga deboto na nagnanais mahawakan o kahit makita lang ang mahal na imahe ng Puon. Kahit noong 2021 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, dinagsa pa rin ng mga deboto ang simbahan. Matiyagang pumila ang mga tao na umabot hanggang Quiapo Bridge. Dahil sa social dancing, masulyapan lang ang mahal na Puon. Kasi alam naman natin nun, may protocol eh. Bawal nga lumabas ang mga tao pa noong mga panahon na yon. Pero hindi napigilan yung mga may debosyon sa Puong Nazareno. Na kahit na mayroong social distancing, nandun pa rin sila. Masulyapan lang. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang nagdududa. May ilang pinagtatawanan ng mga deboto, may iba naman na hindi naniniwala sa mga milagrong sinasabi ng mga deboto. Hindi na bago ito, noong narito pa sa lupa ang Panginoon, pinagdududahan rin siya. Hanggang ngayon, pinagdududahan pa rin siya. Sa tuwing natatagalan ang sagot sa ating mga panalangin, sa tuwing hindi ang sagot sa ating mga dasal, sa tuwing hindi nangyayari ang gusto natin, pinagdududahan natin ang Diyos. Totoo naman ba? Kaya naman ngayong 2025, kung may panahon tayo magduda, dapat mas may panahon tayo na magtiwala. Ayan. Dapat lamang na lamang yung pagtitiwala kaysa sa pagdududa, kaysa sa pag-aalinlangan. Meron nga nagtatanong sa akin, mga nakakaraan pang panahon, sabi sa akin, Brad, ano bang masasabi mo sa mga nagdidebosyon sa Puong Nazareno sa panahon na ipinagdiriwang kapestahan sa lugar ng Quiapo? Wala namang problema sa pagdidebosyon. Kung sa pagdidebosyon, sinasamahan natin ng pagbabagong buhay, yung pag-adapt ng pag-uugali ng ating Panginoong Yesus. Ngunit, kung pagkatapos ng pagdidebosyon, ganun pa rin yung ating ugali, palaaway pa din, basagulero pa din, nagsusugal pa rin, naglalasing pa rin, nagbibisyo pa din, hindi iniiwan yung masamang ugali, sayang lang yung hirap, yung pagdidebosyon. Kaya minsan may mga tao talagang nagdududa sapagkat dahil na rin doon sa hindi magandang ipinapakitang halimbawa ng mga taong nagdidebosyon. Pero may mga nagdidebosyon naman na talagang nagbago ang kanilang buhay. May mga taong nagdidevosyong mababait naman. May mga taong nagdidevosyong makadiyos naman. Tinutularan ang karakter at katangian ng ating Panginoon. At yun ang mga dapat nating tularan. Pagkatapos ng pagdedebosyon, mapagkawang gawa, nagbibigay, mabait, makipagkapwa, tumutulong, nagpaparaya, nag-aabot ng pagpapala, hindi sayang yung kanilang pagdedebosyon. Yun ay siguradong may kalakip na gantimpala at biyaya buhat sa ating Panginoon. Kaya sa atin daw, ngayong kapanahonang ito, dapat daw kung ikaw ay nagdududa, mas dalasan mo ang magtiwala sa magagawa at kakayahan ng Panginoon sa ating mga pagsubok, problema at suliranin ng ating buhay. Unahin palagi ang magtiwala bago ang magduda. Kaya ba nating unahin ang magtiwala bago ang magduda? O magduda muna bago magtiwala? Ganon din yung panahon ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, sa kanilang pagdududa, may mga panahon at pagkakataon, pinagbabalakan pa nilang ihulog si Jesus sa bangin Buti na lamang at may mga anghel na tagapag-ingat ang ating Panginoon kaya hindi siya hindi siya nasasaktan. Sa loob ng isang araw, ilang beses ka bang nagpapasalamat sa Diyos? Ito yung hamon sa atin ngayong araw. Sa loob ng isang araw, ilang beses ka bang nagpapasalamat? O puro reklamo, puro pagdududa, puro pag-aalinlanganan? Sana sasabihin natin paggising natin sa isang umaga, Lord, salamat sapagkat meron ka na namang biyaya ipagkakaloob sa akin. Salamat sapagkat tutugunin mo na naman yung aking mga panalangin. Salamat sapagkat pagagalingin mo na naman ako sa aking karamdaman. Salamat sapagkat maraming mamimili sa aking tindahan. Salamat sapagkat magbabayad na sa akin yung mga may utang. No, di ba? Ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay sa ating buhay kahit na tila bagay hindi natin nakikita yung magagandang resulta ng lahat ng ating pagpapagal at paglilingkod. Ang mahalaga, magpasalamat pa rin tayo sapagkat alam natin darating ang tulong at pagliligtas ng ating Panginoon sa takdang kanyang itinakda.
sa panahong kanyang itinakda sa ating buhay na tayo ay gantimpalaan at pagpalain. Ito po yung ating pagbasa para sa araw ng 9, ngayong araw, Enero 9, taong 2025, araw po ng Huwebes, sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, sa San Lucas, Kabanata 4, mga talatang 14 hanggang 22. Pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you,